Ang diwa na hindi nabibili, pananampalatayang Filipino sa harap ng kalamidad. Hindi po. Sa aking palagay, ang Pilipinas ay dapat magsuri ng mas malalim sa tunay na ebanghelyo. Ang ating bansa ay isang bansang nawawalan ng kaluluwa. Ang isang bansa na ginagawang palamuti lamang ang pananampalataya ay walang tunay na hinaharap. Sandaling namayani ang katahimikan sa loob ng silid-aralan dahil sa matalas na pahayag. Ang nagbigay ng opinyon ay si Elias Vance, isang exchange student na galing sa isang prestihiyosong seminaryo sa Amerika, sa gitna ng isang lecture tungkol sa sosyal na etika at pananampalataya. Iyon ang sandali kung saan tinalakay ang Pilipinas bilang isang bansa na nababalot ng surface-level na relihiyon. Ngunit biglang, mula sa malaking display sa tabi ng podium ng propesor, tahimik na umalingaw-ngaw ang isang makinang boses, mechanical voice. Hindi po iyan ganap na katotohanan. Das Adalis. Ang boses na iyon ay nagmula sa AIC. LEV. A. S. Cognitive Ethical Learning AI System. Isang AI na kadalasang ginagamit lamang bilang pantulong sa klase. Ang biglaang pagtutol ng AI ay nagpabago sa kapaligiran ng buong silid-aralan. Ang tagpuan ay sa Ateneo de Manila University sa Quezon City, sa St. Ignatius Hall ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan. Isang lecture ang isinasagawa patungkol sa ang pananampalataya bilang pundasyon ng moralidad at bansa. Ang nagtuturo ay si Professor Daniel Reyes, isang sosyologong pangrelihiyon na kilala sa kanyang matatalas na pagtatasa sa ugnayan ng tradisyon, pananampalataya, at pamumuno sa Pilipinas. Kasama niya sa araw na iyon ang AI na binuo ng Ateneo at ng isang global tech partner, CCELA-S. Layunin nito na suriin ang mga pahayag ng mga estudyante at magbigay ng karagdagang impormasyon o counterpoint kung kinakailangan. Tahimik lamang itong gumagana, sumusuporta sa daloy ng klase. Ngunit isang pahayag mula sa isang estudyante ang nagpabago sa lahat. Si Elias Vance ay tubong California, lumaki sa isang striktong protestanteng pamilya at kilala sa kanyang matinding debosyon. Nagtaas siya ng kamay nang itanong ni Professor Reyes, nananatili pa ba ang kahalagahan ng pananampalataya sa gitna ng modernong problema ng Pilipinas? Huminga ng malalim si Elias, Professor, naniniwala akong ang isang bansa na higit 90% ay Kristiyano, ngunit patuloy na nababalot ng korupsyon at talamak na kawalan ng katarungan, ay nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa. Tila ang pananampalataya sa Pilipinas ay nasa panlabas lamang maraming pasyon, ngunit kaunti ang aksyon. Ann Meriga. Sandaling natahimik ang klase sa pahayag ni Elias na may maayos na buhok at tuwid na tindig. Nagpatuloy siya, sinasabing napakarelihiyoso ng mga Filipino, ngunit bakit tila ang moralidad at etika ay hindi nakaugat sa tunay na pagsunod sa Diyos? Kung ang pundasyon ay mahina, babagsak ang lipunan. Tiningnan ni Professor Reyes ang kanyang AI na monitor at hindi na nagbigay ng interjection. Sa halip, nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Hindi ba't masyadong mapanghusga iyan? Madaling magsalita? Di naman siya Pinoy. Ngunit walang pakialam si Elias at nagdagdag pa, ang tunay na pananampalataya ay nagbibigay ng absolutong pag-uugali. Alam natin ang kasalanan at katuwiran. Ngunit sa kultura ng palusot at utang na loob na nakikita ko, tila ang etika ay self-made lamang. Hindi ba't isang basang sisidlan ang lipunang walang kaluluwa? Ngunit sa sandaling iyon, isang notification ang lumabas sa monitor ni CELA-S. Kultural na maling pag-unawa, cultural misperception na detect. Paglilinaw. Isa sa gawa. Ang boses ng AI ay dumaloy sa speaker ng klase. Ang inyong opinyon ay hindi po kumpleto. Ang pag-unawa sa pananampalatayang Filipino ay hindi lamang nakatuon sa pagsamba o doktrina, kundi sa kanilang diwa at aksyon na nakaugat sa kultura. Tunamgada. Nagsimulang magtinginan ang mga estudyante. Ito ang unang pagkakataon na direktang tinutulan ng AI ang isang tao, ngunit ang boses ng AI ay nanatiling kalmado at malinaw. Nagpatuloy ang AI. Ang pagtingin sa Pilipinas bilang superficial ay hindi ganap na tama. Sa halip na pag-aari ng isang relihiyon, ang mga Filipino ay nagtataglay ng respeto sa kalikasan, sa ninuno, at sa konsepto ng kapwa shared identity.
na itinuturing nilang espiritual na halaga. John Gang Saha. Ipinakita sa display ang mga estadistika tungkol sa relihiyon sa Pilipinas. Ipinakita roon na bagamat sila ay Kristiyano, marami pa rin ang sumusunod sa mga ritual na katutubo sa pagpapagamot, sa pagdiriwang, at sa paggalang sa kalikasan. Ito ay hindi nangangahulugan na kulang sila sa espiritualidad. Sa halip, ito ay nagpapakita ng natatanging kakayahan ng Filipino na pagsamahin ang mga paniniwala, syncretism, at gamitin ang pananampalataya hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi bilang bahagi ng araw-araw na buhay, paliwanag ni CEL Aces. Bumaling ang slide sa mga larawan. Ang matandang nag-aalay ng bulaklak sa isang balete tree, ang mag-asawang ikinasal sa isang modernong simbahan ngunit may pahiyas festival sa labas, at ang isang barangay na nagkakaisa sa pagtulong sa undas. Ang boses ng AI ay nanatiling tahimik ngunit makapangyarihan. Sa Pilipinas, ang pananampalataya ay hindi pag-anib kundi paggalang. Ang pagdarasal para sa mga OFW na nasa malayong bansa, ang pagyuko sa matatanda, ang pagmamano ito ay hindi lamang ritual, kundi isang malalim na pagpapahayag ng espiritual na kultura. Isang estudyante sa likod ang napabuntong hininga. Kaya pala, hindi lahat ng may relihiyon ay espiritual at hindi lahat ng espiritual ay nakikita. Kalaga Days. Umigting ang panga ni Elias at akmang magsasalita, ngunit hindi agad nakabuo ng salita. Sa huli, nagtanong siya na may pagdududa, pero hindi ba't selective iyan? Ginagamit lang ang relihiyon kung kailan kombenyente. Tumugon muli si CEL A.S. Para sagutin ang inyong katanungan, pakitingnan ang sumusunod na footage. Sa malaking screen, inilabas ang mga larawan ng isang lugar na winasak ng trahedya. Ito ay ang mga footage ng Bagyong Yolanda, Typhoon Haiyan, noong 2013, at ng pagputok ng Bulkang Taal noong 2020. Ipinakita ang mga bahay na gumuho, ang mga lansangang nababalot ng abo, at ang mga taong nanginginig sa lamig habang pumipila. Ang boses ni CEL.A.S. ay umalingaw-ngaw, nagpapalakas ng tensyon sa loob ng silid-aralan. Ang mga footage na ito ay patunay ng ugali ng Filipino na hiwalay sa formal na doktrina. Walang riot o pagnanakaw ang naganap. Sa kabila ng matinding gutom at takot, tahimik na pumila ang mga tao para sa relief goods. Nagbigayan sila ng pagkain at tubig nang walang hinihinging kapalit o pamimilit. Ipinakita sa screen ang isang babae na nakakumot, tahimik na bumulong sa lalaking nasa likuran niya. "Sir, hatiin po natin itong kape. Mas kailangan niyo po yata." Nawalan ng salita ang buong klase. Ang emosyonal na epekto ng footage na pinili ng AI ay tumagos sa kanila. Nakita roon ang isang panalangin na ipinahayag sa pamamagitan ng aksyon na lampas sa formalidad ng relihiyon. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamao. May isang bagay na nagsisimulang umindayog sa loob niya. Habang nagfe-fade out ang footage ng kalamidad, muling nagsalita si CELAS. "Dito, sisimulan naming ipaliwanag ang kultural na istruktura ng moralidad sa Filipino." Nagpalit ang mga slide. Ipinakita ang mga nagdarasal sa simbang gabi, ang pamilyang nag-aalay ng bulaklak sa puntod ng ninuno, at ang solemnidad ng pista ng Nazareno. Ang AI ay nagbigay ng maikli at matalas na paliwanag sa bawat eksena. Sa Pilipinas, karaniwan ang paggamit ng simbahan, kapilya, at maging ng mga sinaunang ritual sa iba't ibang yugto ng buhay. Ito ay hindi kawalan ng pagkakaisa sa pananampalataya, kundi pagpapakita ng pagiging bukas at pag-angkop ng espiritual na kultura. "Dung sa Ermor?" Nagtanong si Elias, ngunit maaari bang gamitin ng ganoon kadali ang pananampalataya? Tumugon si CEL.A.S. Ang kanluraning kahulugan ng pananampalataya ay nakatuon sa pagsamba sa iisang Diyos. Ngunit sa Filipino, ang paniniwala believing ay mas malapit sa paggalang reverence. Isang kaligrapikong salita ang lumabas sa screen, ang paggalang sa di nakikita at ang pagsasaalang-alang sa bawat araw, iyon ang aming panalangin. Barakae se Deu. Para sa Filipino, ang pananampalataya ay hindi pagsunod sa utos kundi pagbibigay halaga sa araw-araw na pamumuhay. Ang relihiyon ay hindi formal na seremonya o ritual, kundi ang paraan ng pamumuhay na minana nila. Pagpapatuloy ni C.
Isang bulong ang narinig, tahimik, pero napakalalim. Tinitigan ni Elias ang screen. Nakita niya ang isang matandang mag-asawa na tahimik na nagdarasal sa chapel at ang mga bata na naglilinis ng bakuran. Hindi ito bonggang seremonya o group prayer, kundi simpleng araw-araw na gawain na nakakaantig ng puso. Ang AI ay nagsalita na tila nakikipag-usap. Kahit hindi banggitin ang pangalan ng Diyos, ang pag-iisa ng kamay habang iniisip ang isang mahal sa buhay ay isa ng panalangin. Ito ay nakaugat sa espiritual na kultura ng Filipino na higit pa sa rasyonal na pag-iisip. 990. Matapos ang katahimikan, isang estudyante ang nagsalita. Mas matindi pa yata ang aksyon sa araw-araw kaysa sa formal na pananampalataya. Tiningnan ni Elias ang kanyang notebook. Ang pen na kanina ay mabilis niyang ginagamit ay biglang huminto. Ang matalas niyang pahayag na, ang Pilipinas ay bansang walang kaluluwa, ay hindi na niya nagawang tapusin. Tumango si Professor Reyes. Tama. Ang relihiyon ay hindi dapat iniutos sa atin, kundi ipinapanganak sa loob natin. Ramdam ng lahat ang biglang pag-unawa sa loob ng silid-aralan. Ngayon, ipakikita namin ang pinakamalinaw na halimbawa ng moral na aksyon ng Filipino. Ipinakita muli ang footage ng bagyong Yolanda at Taal. Mga guho, mga basag na kalsada. Ngunit nakita ang mga tao na nakapila, nakakumot. Nagpatuloy ang boses ni C. E. L. A. Sa dalawang kalamidad na ito, walang naganap na pagnanakaw o pag-aaway. Kahit gutom, hindi nagtulakan sa pila. Isang mahinang buntong hininga ang narinig sa klase. Maraming Filipino ang pipiliin ang pagsasakripisyo. Sacrifice kahit maapektuhan sila, basta't makatulong sa kapwa. Ito ay hindi dahil sa religious command kundi dahil sa halaga ng pakikipagkapwa-tao na nakaugat sa kanilang araw-araw na buhay. Ipinakita ang mga news report ng BBC at CNN na pumupuri sa di pangkaraniwang kaayusan ng Filipino sa gitna ng trahedya. Bakit sila nagkakaisa? Bakit sila nagbibigayan kahit walang nagbabantay? Sumagot si C. E. LAS. Ang moralidad ng Filipino ay nakasandal sa pilosopiya ng pagbabago, impermanence, at pananatili. Dahil alam nilang lilipas ang lahat, ang pinakamahalaga ay ang kaayusan at pagkakasundo sa ngayon. Bumaling ang screen sa isang lalaking pumipila para sa pagkain mula sa local government. Humalik siya sa kamay ng nagbigay at sinabi, "Maraming salamat, pero baka mas kailangan po iyan ng iba." Rajen. Ganap na natahimik ang klase. May ilang estudyanteng napayuko. Nawalan din ng salita si Elias. Ang aksyon na ito ay hindi dahil sa utos ng Diyos. Kahit walang nakasulat na ibigin mo ang iyong kapwa, ginagawa ito ng Filipino ng kusa, patuloy ni CE, LA. S. Ang mga footage ay nagpakita ng isang matandang babae na buong tapang na naglilinis ng guho. Mga taong tahimik na nagkukumpulan at nagpapalitan ng damit. Hindi dahil sa may nakatingin, kundi dahil may nangangailangan. Hindi dahil sa inutos, kundi dahil alam ng katawan na iyon ang tama. Huminto sandali si C. E. L. A. S. at nagtapos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Filipino, na tila may superficial na pananampalataya, ay nagpapakita ng isa sa pinakamataas na moral action sa mundo. Ang kanilang panalangin ay hindi nakikita sa salita, kundi sa kanilang action mismo. Huminga ng malalim si Elias Vance. Ang matinding pahayag niya na ang Pilipinas ay walang kaluluwa ay biglang gumuho sa loob niya. Sa pagtatapos ng footage ng kalamidad, naghari ang katahimikan. Binasag ito ng boses ni Professor Reyes. Elias, may itatanong ako sa iyo. Ano ang tunay na kahulugan ng salitang pananampalataya? Tiningnan ni Professor Reyes ang whiteboard at dahan-dahang isinulat ang salitang relihiyon. Tayo ba ay naniniwalang ang pagdarasal, ang pagsunod sa doktrina, at ang pagdalo sa misa ang esensya ng relihiyon? Tahimik na tinitigan ni Elias ang salita. Nagpalit ang slide ni C.A. L. A. S. Says. Naglabasan ang mga larawan ng Pasko. Krisa, ang mga parol, ang pista ng Nazareno, at ang sinulog.
Nagpaliwanag ang AI. Ang mga pagdiriwang na ito ay hindi batay sa iisang doktrina. Ngunit sa pamamagitan nito, pinararangalan ng Filipino ang ninuno at nabubuhay na kasama ang kanilang kultura. Hindi sa ilalim ng pangalan ng relihiyon, kundi sa pagkakaisa at pagbabago, nakikita nila ang kanilang panalangin. Tataan niyo siya. Tumango si Professor Reyes. Ang pananampalataya ay hindi itinuturo ng iba, kundi ang pagtatanong sa ating sarili kung paano tayo mamumuhay araw-araw. Pumikit si Elias, at dahan-dahang tiningnan ang susunod na slide ni C. A. L. A. S. Ipinakita roon ang mga bata na naglilinis ng pasyo ng simbahan at ang mga matandang nag-aalay ng bulaklak. Tiningnan ni Elias ang kanyang notebook. Ang salitang ang Pilipinas ay walang kaluluwa ay tila bahid na lang. Tahimik niyang binuklat ang pahina. Ang boses ni CE, L, A, S ay mas malumanay at mas tahimik. Ang pananampalataya ng Filipino ay parang hangin. Hindi nakikita, walang tunog, ngunit alam ng lahat na kailangan ito. Ang pagdama sa di nakikita at ang paggalang sa di nakikita may kagandahang lampas sa rasyonal. Isang estudyante ang nagsabi, hindi reading the room, kundi reverencing the air. Paggalang sa hangin, kapaligiran. Tumingala si Elias. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito at pag-unawa. At tahimik siyang bumulong. Ang pananampalataya pala ay hindi panalangin, kundi pagmamahal sa kapwa. Tumango si Professor Reyes. Ang display ay nagpakita ng isang eksena ng puno ng nara na may mga bulaklak na tahimik na nalalaglag, lumilipad sa hangin. Sa ibaba, nakasulat, ang bulaklak ay tumataginting kahit hindi nagsasalita. Sa Pilipinas, ang pamumulaklak ay isa ng aral. Sa kagandahan ng pagbagsak ng bulaklak, nakikita nila ang kahinaan ng buhay. At doon, natutunan nilang pahalagahan ang ngayon, paliwanag ni C. A. L. A. S. Ang klase ay tahimik na nakatitig sa screen, isang tahimik na pag-unawa ang dumaloy. Ang pagpila kahit walang nakakita, ang paglilinis ng kalye kahit walang nagutos ito ay hindi reading the room, kundi reverencing the air. Tumigil ang boses ni CELA. Huminga ng malalim si Professor Reyes. Ang hangin diwa ay mas malalim pa sa relihiyon. Tahimik na tumango si Elias. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay na ng ibang liwanag habang nakatingin sa mga bulaklak. Ang huling mensahe ni CELA. S. Ang umukit sa display. Ang umukit sa display. Hindi po. Hindi kailangang matutunan ng Pilipinas ang mas malalim na ebanghelyo. Ang Pilipinas ay isinabuhay na ang pananampalataya sa anyo ng aksyon.